Hindi arrest warrant, hindi rin daw red notice. Pero bakit tila biglang nag-iba ang kilos sa Senado? At bakit pati ilang abogado ngayon ay nagsasalita na hindi lang tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kundi tungkol na mismo sa kapangyarihan ng gobyerno laban sa sariling mamamayan. Ito ang mas malalim na bahagi ng usapin na hindi gaanong hinihimay sa mainstream headlines. Nagsimula ang bagong ingay matapos kumpirmihin ng Department of the Interior and Local Government o DILG na maglalabas ng sabina ang CIDG laban kay Senator Bato de la Rosa bilang bahagi umano ng investigasyon ng Philippine National Police. Agad nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi ito arrest warrant. Wala rin daw silang nakikitang validated ICC red notice laban kay De La Rosa. Pero sa likod ng mga paglilinaw na yon, mas lalong lumakas ang tanong ng publiko. Kung wala palang warrant, bakit tila naghahanda na ang ilang opisyal sa posibilidad ng pag-aresto? At bakit maging ilang senador at legal experts ay nagsisimula ng pag-usapan ang constitutional limits ng gobyerno pagdating sa ICC operations? Dito na pumapasok ang mas sensitibong bahagi ng usapin. Ayon kay legal expert Anthony Ludarvi Vista, hindi lang daw ito simpleng political controversy. Isa raw itong constitutional gray area na maaaring magtakda ng president para sa mga susunod na administrasyon. Sa madaling paliwanag, ang ICC o International Criminal Court ay hindi ordinaryong foreign country. Hindi ito tulad ng Amerika, Japan, o ibang estado na may extradition treaty. International tribunal ito. At ayon sa argumento ng ilang abogado, dito umano nagkaroon ng buwang ang executive branch para umakto ng mas malawak kaysa sa normal na extradition procedures. Kung maalala, noong inilabas ng Supreme Court ang Rules on Extradition Proceedings sa ilalim ng AM number 220329 SC, malinaw na inilagay sa ilalim ng judicial supervision ang extradition process. Ibig sabihin, korte dapat ang nagdedesisyon sa probable cause, korte rin dapat ang nag-a-approve ng warrants, at korte rin dapat ang nagbabantay sa due process bago mailipat ang isang tao sa foreign jurisdiction. Pero ayon sa ilang legal observers, ang problema raw, hindi direktang binanggit sa rules ang ICC dahil hindi naman ito sovereign state. At dito umano nagsimula ang mas malaking legal debate. Kapag ba international tribunal ang humihingi ng custody, pwede bang umaksyon ng executive nang hindi dumadaan sa ordinaryong extradition safeguards? Ito ngayon ang gustong malinawan ng ilang abogado. Dahil ayon sa kanila, kapag hindi ito nilinaw ng Supreme Court, maaaring gamitin ito ng kahit sinong future administration laban sa kahit sinong political opponent. Hindi na raw magiging usapin kung pro o anti-Duterte ka. Ang magiging tanong na raw ay hanggang saan ang kapangyarihan ng gobyerno kapag may foreign pressure o international request. Sa totoo lang, hindi ito unang beses na nagkaroon ng tensyon tungkol sa ICC. Noong 2019, opisyal nang umatras ang Pilipinas sa Rome Statute sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ang argumento noon ng Malacanang, wala ng jurisdiction ang ICC sa bansa. Pero ayon naman sa ICC prosecutors, may jurisdiction pa rin sila sa mga alegasyong nangyari bago naging epektibo ang withdrawal. At iyan ang legal battle na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang natatapos. Kaya kahit wala pang kumpirmadong warrant laban kay Senator Bato, malaking bagay na agad ang naging reaksyon ng gobyerno at mga legal experts. Dahil para sa inan, hindi lang si Bato ang nakataya rito, kundi ang magiging standard ng due process sa Pilipinas. Samantala, nagbigay rin ng unsolicited legal advice si Attorney Mark Tolentino kay Senator De La Rosa. At kapansin-pansin, hindi ito puro political statements. Sa halip, ang diin niya ay procedure. Ayon kay Tolentino, ang ICC cases ay hindi nadadaan sa sigawan, trending hashtags o political theater. Ang laban daw sa international litigation ay tahimik na laban ng strategy, technicalities, at jurisdiction. Mahalagang punto rin ang binanggit niya tungkol sa doctrine of complementarity. Sa ilalim kasi ng Rome Statute, ang ICC ay dapat kumikilos lamang kapag hindi kayang umaksyon ng local courts. Ibig sabihin, kung gumagana ang judicial system ng isang bansa,
maaaring questionin kung bakit kailangan pang manghimasok ng ICC. Ito ang isa sa posibleng maring sentro ng legal argument kapag tuluyang lumalim ang usapin. Ang establishment or creation ng International Criminal Court. Ang purpose nito is to prosecute and to investigate individuals in the state, individuals linked to serious crimes that has international relevance. Ibig sabihin, ang International Criminal Court, hindi dito maging party ang bansa. Like Pilipinas, hindi. Yung Switzerland, hindi. Yung Japan, hindi. Hindi ang bansa ang maging party sa kaso. Kung hindi, individual. Individual involved in a serious crime that has international relevance. So ano yung mga serious crimes that has international relevance? Number 1, yung tinatawag na genocide. Number 2, yung crimes against humanity. Yung war crimes. Yung crime against aggression. So yung 4 ang pinaka-common. So ano yung genocide? Yung genocide, it is a violence. Violence directed to certain individual because he is a member of a certain group. So, ibig sabihin, may isang grupo, isang tribes. Parang may violence na binombahan sila lahat doon. Parang ganon. Violence to a certain group and because, bakit may violence doon? Because they're member of a certain tribe. Yun yung tinatawag na genocide. Habang umiinit naman ang political tension, naglabas din ng official statement ang PDP laban sa pamamagitan ni Attorney Ferdy Topacio. Diretsahan nilang tinawag na paglapastangan umano sa soberanya ng bansa ang anumang posibleng ICC action laban kay De La Rosa. At dito na lalong pumapasok ang political dimension ng issue. Dahil para sa supporters ng dating administrasyon, ang usapin ay hindi na lang legal. Nakikita nila itong bahagi ng mas malaking banggaan sa pagitan ng Marcos administration at Duterte camp. May ilan ding political analysts ang napapansing tila dumarami ang magkakasabay na pressure points laban sa mga personalidad na malapit sa dating administrasyon. Kasama na rito ang impeachment issue, Senate power struggles, mga House investigations. At ngayon na ay ang muling pag-usad ng ICC-related discussions. Pero sa dulo, ang pinakamahalagang tanong ay ito. Kapag dumating ang panahon na ordinaryong mamamayan na ang maharap sa parehong sitwasyon, ano ang magiging proteksyon niya laban sa posibleng abuse of executive power? Dahil ayon nga sa ilang constitutional experts, ang tunay na sukatan ng rule of law ay hindi kung paano pinoprotektahan ang mga popular na tao, kundi kung paano pinoprotektahan kahit ang mga kontrobersyal na personalidad sa ilalim ng due process. At habang wala pang malinaw na ruling mula sa Supreme Court, patuloy na mananatiling bukas ang debate. Subpi na lang ba talaga ito? O umpisa na ng mas malaking constitutional confrontation na posibleng magtakda ng bagong direksyon sa relasyon ng Pilipinas, ICC, at mismong kapangyarihan ng gobyerno laban sa sariling mamamayan?